naming pagiging matuwid ang sandata namin na panlaban at panangga sa kaawayan. Ang sabi ni Apostol Pablo po dito, na kailangan mo kapatid, ulitin natin kanina, nabanggit nga po natin, na hindi po tayo magiging righteous sa sarili lamang natin. Kailangan natin ang righteousness ng Diyos. Kaya nga po sabi niya, seek first the kingdom of God and all His righteousness. Righteousness niya yun, hindi sa'yo. Kasi kung ikaw, yung righteousness mo, basura yan kapatid. Hindi ka kayang iligtas ng sarili mo. Kaya kailangan mag-dwell siya sa'yo para yung righteousness niya ang umiral sa'yo at yung goodness niya. Siya lang po ang mabuti at righteous eh. Para pag siya na po yung mag-dwell sa'yo, maging righteous ka din, maging righteousness of God ka. Maging matuwid ka sa Kanya. Yan nga po yung pananggayan, yung sandata na binabanggit dito ni Apostol Pablo. Na kapag righteousness ang pinapahiral mo, holiness ng Diyos, kabutihan ng Diyos, kaligtasan ng dala niyan. Mga kapatid. Meron nga po ako napakinggan. Kanina lang po, mga kapatid, may napakinggan po ako na storya ng totoong buhay. Siya po ay tapat na mananampalataya ng Panginoon. Siya po ay nagtatrabaho sa barko. At, di ba po, pinapairal niya talaga ang righteousness ng Diyos, ang holiness po sa pamumuhay niya. Yung kanyang amo po, ay inalok po siya ng hindi po maganda. Kasi po yun ay pangloloko sa kapwa. Diba? Para nga po meron silang ma-receive na added na sahod. Diba? Nasa barko po siya nagtatrabaho. Pero dahil sa righteousness, pinaiiral niya yung righteousness and holiness of God. Nag-resign siya. Hindi niya maatim yung ganong pamamalakad sa doon ng kanyang amo. Nang nakakataas sa kanya. So siya'y nag-resign. At nagtiwala siya sa plano ng Diyos para sa kanya. Dahil pinamuhay niya, pinairal niya yung righteousness ng Diyos, 7 months po silang walang makain. At nagtiwala sa Panginoon. Kasi nga po nawalan siya ng trabaho, di ba? At that time, 7 months, talagang nagpupuri sila sa Diyos. We praise you, Lord God. We praise you, we honor you. Yun nga po, ang sinasabi po natin sa panalangin niyo mga kapatid. Huwag niyong sayangin sa puro hiling. Hallow His name. Papurihan niyo dakilain niyo. Papurihan niyo ang pangalan niya. Itaas niyo ang pangalan niya sa lahat ng aspeto ng buhay niyo. Kahit kayo nahihirapan, kahit kayo may sakit, kahit kayo walang makain, mga kapatid. Yun ang ginawa niya. Na sa mga panahong wala silang makain ng kanyang pamilya. Siya po yung lalaki, siya yung provider, di ba? Talagang nagpuri siya, tinaas niya ang kanyang kamay, hands up sa Panginoon, surrender to the Lord. Lahat ng pangangailangan nila. At alam niyo po, hindi talaga pinagkulang ng Diyos ang kanilang pamumuhay. Hindi sila nagutom, prinovidean sila ng Panginoon. At ngayon, kung dati tagalinis lang siya sa barko ng mga sa kusina, yung mga kaldero doon, mga ganon. Ngayon, siya ay chef na. Diba? Siya ay chef na kasi pinagkatiwala niya sa Panginoon. Pinairal niya yung righteousness of God sa buhay niya. Sa lahat ng aspeto, sa lahat ng sirkumstansya ng buhay mo. Kahit nandyan ka pa sa trabaho, kahit nandyan ka sa paaralan, kahit nasa bahay ka sa pamilya mo, sa mga kakilala mo, pairalin mo yung righteousness ng Diyos. And then, ko lang siya, napakinggan ko lang sa isang live na dumaan kanina. Pero yun yung lesson mga kapatid. Na nung una, di ba, pinairal nga po niya yung righteousness eh. Kaya nga po siya nag-resign kasi nga hindi maganda yung pamamalakad ng nakakataas sa kanya. Kasi nga po yun ay pangloloko. Hindi po yun align sa Diyos. So siya yung nag-resign. At pinagkatiwala na po ang lahat sa Diyos, di ba? So, ganun din po sa atin mga kapatid. Huwag mong isaalang-alang yung righteousness para lamang sa comfort mo dito sa lupa, mga kapatid. Huwag na huwag po. Kasi hindi ka po pagkukulangin ng Diyos eh. He is King. He is our King of Kings. Hari to kapatid. The least thing that He wants in your life is magutom ka.
Diba, the listing kasi siya'y hari eh. Ang responsibilidad ng hari sa kanyang mga citizen ay i-provide ang lahat ng kanilang pangangailangan. So given na po yan sa kaharian ng Diyos, yung blessing. Ang kailangan niya lang kapatid, yung puso mo, yung pananampalataya mo, yung buong surrender mo sa Kanya kasi ipagkakaloob niya yan. Diba mga kapatid, He will never lose our battles. Amen. Yun po yan, no? Sana po meron, ay nawa po, meron tayong nakuha dun sa aral, dun sa kwento ng totoong buhay po, no? At dito po balik tayo, sabi po verse 8, nandito po tayo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 8. Kami ay pinararangalan at hinahamak, sinisiraan at pinupuri. Itinuturing kaming mga manlilinlang, kahit kami tapat. Yan po yung sabi nga po dito, no, sa salita ng Diyos na naranasan po nila Apostol Pablo. Kasi alam naman po natin, sabi dito, kung merong nagpaparangal, meron ding nanghahamak. So hindi po kasi lahat ng nakakapakinig po sa atin sa di ba? Nakakapakinig sa salita ng Diyos ay tatanggapin po ang Panginoon kasi may free will po. So free will nila kung sila yung napakinggan nila, kung ito'y susundin nila, kung sisik ba nila ang kaharian ng Diyos, isisik ba nila ang Panginoon or hindi. Diba may free will kasi eh. So, free will nila yan. At free will din nila kung tayo yung ipapersecute nila. Tayo, wala na po sa atin yan eh. Katulad nga po ni Apostol Pablo, kahit po sila'y nahirapan sa lahat ng mga paghihirap at persecution na natatanggap nila, wala po yun sa kanila. Kahit nga po, di ba sa Acts yung natapik natin, kahit nga po pigilan si Apostol Pablo na may nakaamba na risk sa buhay niya doon sa pupuntahan niya, ay sabi niya po, hindi dapat yun ang makahadlang para mahadlangan or ma-delay yung pagpapalaganap ng kingdom gospel. Hindi mahalaga yung buhay natin eh, yung physical na buhay natin. Ang mahalaga dito ay kung naipagamit mo ba ito ng tama sa Diyos, yung buhay mo kapatid, kasi para sa Kanya, para sa paglilingkod sa Kanya. Kasi once natanggap mo ang Panginoon, magiging disipulo ka Niya, maglilingkod ka sa Kanya, magtatrabaho ka kapatid. Hindi po tayo para maging tamad dito. Magtatrabaho po tayo, ipapamuhay po natin ang salita ng Diyos, ang kaligtasan, hanggang sa huli. Enduring until the end. Diba sabi niya, endure until the end. Yun ang maliligtas. At hindi po yung tinanggap lang at wala na. Nandun pa rin sa cycle ng slavery sa sin. Diba? Wala pong totoong kaligtasan dun, kapatid. Our life is a life of repentance. Panghaano po ito, lifetime po ang pagbabago. Binabago, sinasanctify po tayo ng Panginoon hanggang sa Kanyang pagbabalik. Hanggang maging kalarawan, maging kawangis niya po maging kawangis po tayo niya. 'Di ba mga kapatid? Yan po ang goal ng kingdom, to transform, to reproduce yung image po ng ating Panginoong Hesukristo. At yan po ang sabi sa kanyang salita, disciple to all nations. Ibig sabihin, spread His image. Spread His image. Through you, makikita ng tao yung image ng Panginoon eh. At dyan makikita niya yung wangis ng Panginoon. At sabi nga po, di ba, yung goodness ng Panginoon, dun nagli-lead to repentance ang mga tao kasi nakareceive sila ng kabutihan ng Diyos eh. Doon na po yung magsisimula at nagkaroon sila ng takot sa Diyos. Yan po yan. Diyan po magsisimula yan, Tuhan. Pagbitbit ng krus sa pang-araw-araw, kailangan po dating mamatay sa sarili po nating mga kagustuhan at pagnanasa sa laman at sa mundo. Yan po ang pinakauna ng pagsunod natin sa Diyos, mga kapatid. So sabi po dito, no, sinisiraan at pinupuri, itinuturing kaming mga manlilinlang kahit kami tapat. Tanyag kami, bagamat may mga hindi kumikilala sa amin, palagi kaming nasa bingit ng kamatayan, ngunit buhay pa rin hanggang ngayon. Pinaparusahan kami, ngunit hindi pinapatay. Ayan po yan mga kapatid. Nahihirapan man po tayo pero hindi po tayo susuko. Wala pong susuko dito. Kasi ang kingdom ng Panginoon is unshakable. Alam natin na ang lahat ng hirap na ito ang makapagpapatatag sa atin. Yung kinakailangan, mapuproduce yung kinakailangan na patience and endurance para mahubog yung ating karakter patungo sa wangis ng Diyos. Yan, pain and suffering.
Kailangan natin yan na i-embrace sa ating buhay. Embrace natin ng buong puso, buong isip, puso at kaluluwa. Praise Him. Praise the Lord na tayo'y nahihirapan para sa righteousness niya, para sa pangalan niya. Diba, mga kapatid? So sabi po dito, verse 10. Itinuturing kaming nalulungkot, ngunit palagi kaming masaya. Mahirap lang kami, ngunit marami kaming pinapayaman. Wala kaming pag-aari sa mundong ito, ngunit ang totoo, sagana kami sa lahat ng bagay. Amen. Ito po yung pagpapakumbaba po talaga, no? Pagpapakumbaba. Humble ourselves before the Lord. Kasi, pag wala pong pagpapakumbaba, mga kapatid, hindi po kasi wangis ng Diyos yung ma-pride. So, dapat tayo magpakumbaba. Katulad po dito ni Apostol Pablo, no? Sabi niya nga po dito, kahit sila'y nalulungkot, ngunit palagi naman silang masaya. Nandiyan na po yung contentment, no? Sabi nga din po sa Beatitude ng Panginoon, dito po sa kanyang salita, sa Matthew, basahin po natin yan, no? Sabi po dito, Matthew chapter 5 po yan. Sabi po dito, no? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Sabi nga din po, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Yan nga din po yung sabi ni Apostol Pablo. Sila'y, di ba, sabi dito, itinuturing na nalulungkot, ngunit palagi kaming masaya. Ibig sabihin, ikay nahihirapan for the will of God, sa pagsunod. Pag nagtitiis ka, na sumusunod sa kanyang will, yun yung dito, mourning for righteousness sake. Poor in spirit for righteousness sake. Di ba? We shall be comforted kung tayo ito, 'di ba? Tayo po ito, blessed are those who mourn, and blessed are those who are poor in spirit. Blessed are those who are persecuted for righteousness sake, for theirs is the kingdom of heaven. So yung mga pinipersecute daw po, no, yung mga sabi nga din po dito, no, blessed are you when all others revile your name. When others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, sabi ng Panginoon, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. So kung sila mga prophets, si Apostol Pablo na, at ang Panginoong Hesukristo na po mismo, sabi niya, He is hated ng mundong ito. So tayo din po, na tagapaglingkod at sumusunod sa Kanya, mahihirapan din po. Pero ang sabi nga po, no, tayo ay masaya. Masaya po sa piling, sa presensya ng Panginoon dito sa Kanyang kaharian. Masaya, may freedom tayo na i-practice ang righteousness. Dito pa rin po, wala tayong freedom na sa kasalanan, hindi na po tayo dyan. Ang freedom po natin na meron na tayong love, peace, joy, at nandyan na po, meron na tayong mediator na po tayo kapag nadapa sa ating pagkakasala, may kalayaan na po tayo na lumapit sa Kanya, magsisi, humingi ng tawad at magbago. Kailangan po may pagbabago. Yan po ang totoong repentance. At paglakad po ng matuwid sa Diyos. Sabi dito, no, mahirap lang kami, ngunit marami kaming pinapayaman. Ibig sabihin po, mahirap man po tayo dito sa mga sinasabing mga yaman sa mundo kasi wala na ang kayamanan natin dito sa mundo. Ang kayamanan natin ay yung mga panglangit na po. Mga spiritual things, spiritual blessings na po. Yan ang ating pinupundar at tinatanim na po ngayon. Nasabi nga po dito, no, mahirap lang kami, ngunit marami kaming pinapayaman. So, ito, yung mga binabahagi po natin ay nakakapagpayaman ng pananampalataya ng ibang tao na nakakapakinig. Ng ating mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. Wala kaming pag-aari sa mundong ito, ngunit ang totoo, sagana kami sa lahat ng bagay. Tayo ay mayaman espiritual. Andyan ang totoo nating kayamanan. Nandyan ang puso natin. Diba, sa Diyos na po. At wala na po dito sa kayamanang panglupa na mawawala lamang. Matutupok lamang ng apoy. Pansamantala lamang. Yung sa atin, eternal na po, mga kapatid. So,
Ang sabi po dito, no, pagpatuloy po tayo, verse 11, mga taga-Korinto, naging tapat kami sa aming pananalita sa inyo at binuksan namin ang aming mga puso para sa inyo. Hindi kami nagkulang sa pagmamahal sa inyo. Kayo ang nagkulang sa pagmamahal sa amin. Nakikiusap ako sa inyo tulad ng isang ama sa kanyang mga anak. Buksan ninyo ang inyong mga puso para sa amin. Sabi nga po ng Panginoon, do not harden your heart. Buksan mo ang iyong puso, ipagpakumbaba mo, papasukin mo ang Panginoon kapatid sa iyong puso. Nang kanya kayo mabago, mapabanal at matuwid kanya at maligtas ka po niya sa huli. Yan po yan, no? Sabi po dito ni Apostol Pablo, hindi sila nagkulang sa pagmamahal. Tayo din po. Hindi tayo nagkukulang sa pagmamahal kasi sinusunod po natin ang utos ng ng Panginoon na pagmamahalang pairalin po natin sa ating buhay, ang ipagkaloob natin sa ating kapwa. Nasa sa kanila na lang po, ang free will na po nila, kung susuklian din po nila ito ng pagmamahal din po. Basta po tayo, lagi nating, diba, tandaan po, sabi sa kanyang salita, do not repay evil with evil, repay it with good. Laging kabutihan. Laging pagmamahal. Kasi siya po yan. God is love. So, ulitin lang po natin, nakikiusap po talaga ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na, kapatid, buksan mo ang iyong puso para sa Diyos. Huwag mong ipakatigas yan, kapatid. Kasi ang gusto lamang ng Panginoon ay kay mapabuti at kanyang maligtas. Yan po yan. Sabi po dito, no, babala sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Huwag kayong makisama sa mga hindi mananampalataya, sapagkat hindi maaaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan, gaya ng liwanag at dilim. Hindi rin sila maaaring magsama. Sabi nga po, no, mga kapatid, na hindi po tayo pwedeng, nandito tayo sa pagkainan ng Diyos, tapos nakikipagsalo-salo din po tayo sa kapagkainan ni Satan. Hindi po pwede. Tayo'y sa Diyos po lamang. At hindi po tayo matutulad sa mga tao na sinasabi lang sa kanilang dila na sila'y may pananampalataya, pero ang puso naman po nila ay totoong malayo naman po talaga sa Diyos. Hindi nakikitaan ng pagbabago at mabuting bunga sa kanilang buhay. Nakikipagsalo-salo po sila sa pagkainan ni Satan. Ibig sabihin, yung pamumuhay po nila ay still makalaman at makamundo pa rin po. So, ang sabi po dito ng Diyos, dito sa sinulat po ni Apostol Pablo, ay huwag kayong makisama sa mga hindi mananampalataya. Kasi po, alam naman po natin, bad company ruins good character. Makukurap niya lang po yung mabuti mong pag-uugali, mahahawahan ka lang niya. Kaya nga po tayo inalis na po sa masamang mundong ito para yung kaugalian na kabilang sa mundong ito ay matanggal na po sa iyo, sa atin mga kapatid. So sabi po dito, hindi po talaga pwedeng magkaisa ang kabutihan sa kasamaan. Hindi po pwede na mag-coexist ang holiness ng Diyos sa lawlessness at wickedness. Na tayo ngayon, ang nagdidwell po sa atin mga kapatid ay banal na Diyos. So dapat ang kanyang dwelling place, which is ang ating katawan, ang kanyang templo, ay dapat maging banal din po. May kabanalan din po. Sumusunod sa kanyang kalooban kasi nga po, tayo po ay pinapabanal na po ng Diyos. We are being sanctified. Diba ng kanyang Holy Spirit? Yan po ang ginagawa sa atin ng Holy Spirit. Sanctification. Ano na po yan? Lifetime process na po yan hanggang sa ikay mawala dito sa mundo or hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Hanggang ikay maging kalarawan at kawangis ng Panginoong Hesus. Yan po yan. We are new creation na po. Yung dating ikaw, nakaisa ng mundong ito, kaugali ng mundong ito, ay patay na po. Kasamang namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang muling nabuhay po ngayon, ay new creation na po. Resurrected life of Jesus. Talagang yung buhay mo ay ang Panginoong Hesukristo na. We are bought with a price. Talagang mahal
ang buhay ang binigay niya para sa ating mga buhay din po. So ito'y ating pagkaingatan. Huwag na po tayong bumalik sa dati nating buhay or makisama sa mga hindi mananampalataya o makiisa pa sa kanilang mga makamundong gawain at makalaman. Sabi nga po dito, no, nasaan ba tayo? Verse 15. At kung paanong hindi magkasundo si Kristo at si Satanas, ganoon din naman ang mananampalataya at ang hindi mananampalataya. Hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyosan at ang Diyos sa iisang templo. At tayo ang templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos. Mananahan ako't mamumuhay sa kanilang piling. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging mga taong sakop ko. Yan po yung sabi dito sa verse 16, mga kapatid. Ang sabi pong templo ng Diyos, no, yung ating katawan, tayo. Tayo ang kanyang templo. So, dapat ang nasa dyan sa puso mo, you cannot worship the Lord, you cannot worship the Lord with divided heart. Yung hati yung puso mo. Hindi pwede, you cannot serve two masters. Isa lang. Isa lang po dapat, mga kapatid. Itatapon mo yan. Kung ikay sumasamba dyan sa mga Diyos-Diyusan, sa mga bagay, nandyan ka nakafocus, itatapon mo yan. Itatalikuran mo yan. Maging ang iyong sarili, kasi pwede mong maging Diyos-Diyusan ng iyong sariling laman. Pag ikaw yung sinusunod mo ang iyong sarili. So talagang tatalikuran mo ang iyong sarili at ang masamang mundong ito. Para ang sabi ng Panginoon, manahan siya at mamuhay siya sa piling mo. Siya ang nagmamay-ari ng buhay mo. Magpasakop ka sa kanya, kapatid. Yan ang sabi niya po dito. Kita niyo po kita niyo po kay Solomon. Balikan po natin yun, no? Nandito po yan sa Unang Hari, chapter 11. Ito po yung ibig sabihin po dito. Nakisama pa siya sa mga hindi mananampalataya at talagang winarningan na nga po na wag mag-asawa ng marami. Kasi magiging way lang yun para mawala siya sa Diyos. Diba? Sabi nga po dito, First Kings chapter 11. Sinabi na sa kanya ng Panginoon na ang mga Israelita ay hindi dapat mag-asawa mula sa mga bansang iyon dahil mahihimok lang sila ng mga ito na sumamba sa ibang mga Diyos. Pero umibig pa rin si Solomon sa mga babaeng ito. Ibig sabihin po, naging matigas po si Solomon. Pinairal niya po yung sarili niyang laman. Laman po yan, lust. Diba? Lust of the flesh ang pinairal niya. Hindi niya sinunod yung utos ng Diyos. So, ang sabi po dito, no, meron po siya na 700 asawa. At meron pa yan, mga puro prinsesa po. At meron siyang 300 na asawang alipin, mga concubine. Ang mga asawa niya ang nagpalayo sa kanya, sa Diyos. So yun po yung sinasabi dito. Pag ikay nakisama po, katulad na lamang yan, ikay nag-asawa ng hindi mananampalataya, mahahawahan ka niya, mahihimo ka niya na tumalikod sa Diyos. At sumamba dun sa sinasamba niyang Diyos-Diyusan na nangyari po kay Solomon, kay Haring Solomon. So sabi po dito, no? Nang matanda na siya, nahimok siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa ibang mga Diyos. Hindi na naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon na kanyang Diyos. Hindi tulad ng ama niyang si David. Sumamba siya kay Ashtoreth, ang diyosa ng mga Sidoneo at kay Molek, ang kasuklam-suklam na diyos ng mga Amonita. Mga Diyos-Diyusan, di ba? Sa pamamagitan nito, nakagawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon. Hindi siya sumunod ng buong katapatan sa Panginoon, hindi tulad ng ama niyang si David. Nagpagawa si Solomon ng sambahan sa matataas na lugar, sa bandang silangan ng Jerusalem, para kay Kemosh. Napakarami niya pong sinambang Diyos-Diyusan, no? Kasuklam-suklam na Diyos ng mga Moabita. Nagpagawa rin siya ng sambahan para kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Nagpagawa rin siya ng sambahan ng mga Diyos-Diyusan ng lahat ng asawa niyang dayuhan. At doon sila nagsusunog ng mga insenso at naghahandog para sa mga Diyos-Diyusan nila. So dahil nga po dito sa kasuklam-suklam na pagsuway at ginawa po ni Solomon sa ating Diyos, diba kasuklam abomination po yung ginawa niya.
Pinagsabihan na siya, and yet, dahil po sa lust of the flesh niya, sa mga kababaihan, ang dami niyo pong inasawa. Ito po ang ginawa ng Panginoon. Sabi dito, verse 9, nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil tinalikuran niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya ng 2 beses. Kita niyo po, may encounter po siya, personal sa Panginoon. Ayan o, nagpakita sa kanya ng 2 beses, but still, he chose to rebel. Ganyan po katigas talaga ang mga tao. Pinakitaan na ng Panginoon ng kabutihan at kadakilaan. And yet, they chose to disobey Him. Yan ang nadadala pag ikay nakikisama sa mga hindi nananampalataya. Nakikiisa ka sa kanilang mga ginagawa. Nang nangyari nga din po, nung pinagsabihan po ni Paul, si Peter, pinagsabihan niya po, nandyan po yan no, kung di ako nagkakamali, nasa Galatians po yan mga kapatid. Na nung nakita niya na nakikisama po itong si Peter, renebuke po siya ni Paul. Pinagsabihan niya po kasi hypocrisy yun, di ba? Na ikaw, pinapangaral mo ang Diyos pero nakikisama ka sa ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Sinusuway mo ang Diyos. Dapat tayo, yung righteousness ng Diyos ang umiiral sa atin, nire-reflect natin ang Diyos, dapat tayo yung nanghahawa sa kanila. Hindi dapat sila yung mga hawa sa atin, hindi dapat tayo yung mahahawahan nila. Di ba mga kapatid? So, balik po tayo, ayan po yan, no? Yan yung pinakaano dito, perfect example dito sa verse dito, yung ginawa nga po ni Solomon at yung ginawa ni Peter.